Kay gandang pagmasdan, mga gininto ang palayan sa buong kapulutan. Ako si Eduardo de Vera, regional Gawad Saka winner, coconut category. Sa kasalukuyan ay nakatira dito sa Purok 3, Balingaing, Tugbok District, Davao City. 1994 po nang ako ay mag-start ng farming dito sa Balingaing, Tugbok, Davao City. Salamat po sa aking mga in-laws na sila ang tumulong at nagturo sa amin para marating namin itong lugar na to. Ang aking po sinasaka ay binubuo po na 5 hektarya. Noong 1994 po, nung pagdating ko dito, ang tanim lang po niya to ay nyog. Tapos kung po talaga siya yung during that time, nung magpunta ko dito, hindi pa kaayo develop ang area. Then ang unang-una ko pong ginawa is yung nilinis namin ang buong paligid. Tapos nagawa po ako ng aking plano na kung ano ang mga high value crops na may siguradong market. Tapos nagtanong po ako sa nagpunta po ako sa Bureau of Plants Industry. Nagtanong po ako kung ano ang mga iba pang mga prutas na pwede ko itanim dito sa aming lugar. Then sila po nagrekomenda na pwede ko magtanim ng rambutan, lansones, mangustin, tapos meron din pong mangga. Another crops, yung katulad po ng kakao, dahil ang kakao ngayon is talaga may pera sa kakao. Tinaniman ko rin po siya ng mga ng durian na ang variety po ay puyat. Meron po akong nalaman na merong mga compatible na mga crops na pwede mong pagsamahin diyan under the coconut trees. So isa po ang niya diyan ang nirekomenda ng PCA. We can plant durian, even lansones or mangustin under the coconut trees. Sa una po, sa totoo lang po, hindi yan ang first priority ko sa una. Pero I was challenged by, I think, a farmer from Indonesia and from Thailand. Kung po sila mga farmer na nagpunta dito sa Philippines para tingnan nila kung paano ang ginagawa ng mga magsasaka sa nyog, kung paano nila minamanage, Ang nagdala po dito niyan is ang PCA. Nagkaroon po kami ng workshop. 9 products ko dito sa farm. Gikong po pinakita namin dito ang gastos at ang kita. So lumalabas po sa 9 sa siyam na produkto, ang coconut ang number 1 when it comes to net income. So, tinanong ako ng farmer from Indonesia, ano daw bang ginagawa kong improvement or rehabilitation or programa para mapalambu pa yung mapaunlad ko ang nyog. Then, nag-share siya sa akin kung ano ang practices nila. Sabi niya, Mr. De Vera, sa amin sa Thailand, or dito sa Indonesia, even sa mga rice field, may mga rice paddy sila dito, yung mga pilapil, nagtatanim sila ng ng nyog at maraming bunga dahil malapit sa tubig. Kung ako nasa iyong lugar, sabi niya, tataniman ko itong mga itong mga bakante mong lugar ng coconut, specifically yung dwarf variety. So, nagkataon naman po na nagkaroon din ng replanting program ang PCA. So, hindi ako nag-hesitate. Akong ginrab ang opportunity para makatanim. Sir, since sa programa to, wala po kaming ang aming counterpart lang is yung howling lang. Kuhanin namin, hindi po kami binayaran, natanggap namin itong lahat ng libre. That's why we are so very thankful to PCA. Before, sir, nagkaroon kami ng orientation seminar kung paano magtanim, ang distance, then and yung mga importante pong mga bagay na dapat namin malaman. And then nagkukampo sila, regular sila nagmo-monitor doon sa program. Una, nung bago-bago pa lang po ako dito, nang kulang pa ako sa kaalaman, ang ginagawa ko lang po yung pagkasungkit, pabunutan, benta na.
or kaya dalawang kwan lang po, kopras. Pero sa pag-attend ko po ng mga seminar, doon ko po na tinulungan kami na how to be an entrepreneur. Paano mo madagdagan ang iyong kita. So, ang ginawa ko po, very simple lang. Andito lang po, anong resources dito, dyan na lang po, dyan na lang ako nag-focus. Ang PCA po, salamat sa kanila dahil nag-identify sila ng mga mother palm na pwedeng kuhanan ng mga quality seed nuts. So, ang ginawa po namin dito, nagkaroon po ng market opportunity dito dahil ang Cocopal Project through ACDI Voca, nangailangan po sila ng mga quality seed nuts na i-distribute sa mga FFS, cacao farmer. So, yun po ang nadagdagan ng kita ko dahil ang seed nuts, binibili nila for 10 pesos. Then, ang iba po naman, as pinatutubo po namin para maging seedlings. So, another income naman po yun. Then, yung buko. During po kasi sa dahil dito po naging training center. So, sa mga seminar po, walang soft drinks, walang ang isineserve namin is buko. So, nakadagdag pa rin po yun sa kita namin. Kung makakaya, magkaroon kami dito ng parang coconut restaurant na lahat ng then ipinopromote po kasi natin ngayon even the city government of Davao yung agrotourism. Then I am looking forward na ako ang maging unang agrotourism dito sa lugar nato sa Tugbok. Another compo namin na income na nakukuha ko sa nyog ay yung katulad po sa palwa. Nabibenta namin yon, parang kahoy, marami pong bumibili dyan na binibili nila kahit piso o gatong. Hindi na namin sila pinuputol, bilhin na nila yung buong palwa, 1 peso to 2 pesos, so additional income yun, nakakadagdag para sa pagbayad ko sa mga labor. Dahil po dito sa Panato, dito sa Nyog, nailhan ako dito. So, dahil nakilala ko ng mga tao, kung ano man ang produktong nakita nila dyan, nabibili katulad ng kakao and yung even fruits, nakatulong siya, parang naging promotion para sa akin dito, itong lugar na to, because of Sanyog, pati yung ibang mga produkto ko parang na-promote. Napansin siya. So, nadagdagan aking sales. Na-establish tong training center na kumikita rin po ako during center na nagbayad po sila with a minimal fee. Nursery namin, marami na pong nakabili dyan, even sa taga Cotabato, nakarating na po yan sa Marilog, even dito sa Davao Norte, sir, tapos nakarating na rin siya dito sa Davao Oriental. Pero mas marami po kung na-distribute dito na mga dwarf na mga seed nuts po. Dami na 1,000 na sir yun, nakarating pa hanggang sa Jensen. Pinagkakakitaan ko po sa Nyog, unang-una, umpisa muna tayo dun sa dahon. So yung kanyang dahon, nagagamit po para paggawa ng walis na ginagamit namin dito sa area. Ang iba, yung mga kaibigan namin na gusto ng walis, umu-order sila, amin silang sinusuplayan. Then, ang palwa, pinakatangkay niya, yun po ang isa sa main source ng fuel namin dito sa bahay. Gumagamit kami ng kahoy kahit na meron kaming gasol. Ganun ba? Then, ang yung mga overage na mga nyog, nagtanim kami. Then, naghingi kami ng permit sa PCA. Pinatanaw namin kung pwede ng putulon dahil meron kaming i-introduce o itanim na bago. Again, gi-allow nila. So, napagkakitaan po namin ng puno niya sa pamamagitan ng paggawa ng kahoy, lumber. Then, yun na rin po ang ginagamit namin sa pag-repair ng mga structure dito sa farm. Then, sa bunga naman po, ang bunga, ang kompo na nagbebenta kami dito ng ang mga reject, ito po ang binebenta ko na whole nuts, na binebenta po namin sa mga local trader.
Then yung mga magaganda po, yung mga quality seed nuts, no? Ito po ang itinatabi namin para gawin naming similya. Then ang iba pong mga seed nuts din, ang ibang mga buyer namin gusto nila ng seed nuts ang bilhin dahil mas mura instead na dun sa seedlings. So isinusupply din namin yun sa iba-ibang mga farmers na interested na magtanim ng lubi. Then ang iba po may mga time na may mga trader na maghangyo na magbili sila ng buko. So pinagbibilhan din namin sila ng buko para makatulong naman kami sa kanila. Sa ngayon po meron pa kaming mga dinidevelop na mga technology, no, katulad po nung makita natin yung assisted pollinated na technology na ito pong mga dwarf namin dito. Makita niyo kasi kadamihan nato is yung takunan dwarf. Pero kung maobserbahan po natin, may mga tall variety ko dito kaya hindi po maiiwasan ang cross pollination. So but with the new technology na isinira sa amin sa PCA, specifically ang DRC ICI, binabalot na po namin sila para hindi siya ma-cross-pollinated. Then kami na po ang nag-i-spray nag-i-extract na pollination na pollen na galing dun sa takunan dwarf. So ongoing po ang project at ito siguradong makakadagdag ng income sa AMUA. Then makakatulong pa sa mga farmer na magkaroon talaga sila ng 100% na takunan dwarf. Hopefully matuloy ang i-improve o magkuhan kami ng about sa buko na parang buko restaurant gano'n with dito sa lugar na coconut restaurant dito para gawing agrotourism. Sa mga tall variety po ang naging namin dyan, naging problema sa una yung atake ng bakukang. Now nung nag-seminar kami sa PCA, ang sinabi nila linisin namin ang mga palibot, yung mga naputol na mga nyog, kailangan yung kanyang mga debris o yung mga kanya kailangan sunugon. O wala talaga yan, walang present yan sa kanmo dahil yung batod, yung ulo, dito sila nagtatago. So iyon sir ang unang naging problema namin dito. Ang isang problema ngayon sir dyan, nakita na ako kung hindi mabantayan ng farmer yung brontis yung atake sa mga young plants. Yun, kaya nga po ako yung sa mga sa mga bagong tanim, ini-sprayan ko po siya ng proper pesticide during the young age. Then hindi po maiwasan na ang kumisan may mga kalaban tayo na yung hayop naman. Yung ilaga. Ayan. Ang daga. Yan po ang nakita namin sa una po na binalutan namin lahat ito. Yung para makontrol ang daga. Kaya lang lata na ang mga lata. So ngayon ang ginagawa na lang namin talagang dinisin ang buong area para ma-minimize ang atake sa po, mayroon akong nag-hire po ng mga kapitbahay, minsan mga kasamaan namin sa church. Sila ang tumutulong sa akin dito din. Personally ako po ang halos nagtatanim lang. Gusto ko hands-on sa pagtatanim pero pag bungkal o kailangan ko ng tulong. Since na meron tayong na regular program ang PCA about salt program na dyan. Ngayon sir, ang ginagawa ko na lang yung mga natin dahil meron po akong mga bakang alaga, yung kanyang mga tae at mga animal manure noong may marami pa kanyang baboy. Yan po ang nilagay namin sa palibot dyan sa at then nakita ko na makatulong talaga siya. So kumbaga sa po yung huminto na ako sa paggamit ng yung mga yung synthetic. Pero ngayon, isa na po kasi yung sa ingredients na ginagamit namin sa ang tae ng baka, kambing, manok, isa po sa ingredients na isinasama namin dyan, plus yung mga sagbot-sagbot, mga legumes, and many others. Yan po ang kino-convert na po namin ngayon into vermicast.
Whole nut, sir, ako na tinatawagan ko lang sila, kuhanin nila dito. Kasi kung makikita nyo, daanan to. Hindi maiwasan na pag mayroong taong dumadaan, tapos kumisan taga ibang lugar, magtatanong, mag-interview sa akin kung ilang taon, magkano ang nyug nyo, matuwa talaga ang tao na makakita sila ng nyug na mababa lang, pwede nang mapampo. So, kasagaran po niyan, nanggaling yan dun sa mga buyer ko na isinyer nila sa iba na meron ditong mabibili na mga magandang mga. Ang coconut husks, meron pong factory ng coco coir dyan. So sometimes pag marami ng masyado, amin siyang ibinebenta. Pero ang iba po na na yung mga nauna na medyo latana, ito pong ang pinabubulok namin para idagdag ko dito sa namin sa vermicast. Then ang iba po ginagamit namin panahon ng tag-init, mulching sa mga puno. About dun sa BTEF, yung Village Technology Extension Farm. Lucky ba, no? Dahil maraming pinilian na area. I thought na hindi na nga ako mapipili kay wala pang klarong kalsada. Pagpunta dito ng mga evaluator, nakita nila na mas ang kokopal, makita nila na yung 3 major crops na andyan sa kokwa, coconut, palay, anditong lahat sa aking area. Whereas doon sa other place, meron lang silang cacao and coconut, wala silang palay. Hindi po akong na palayan na para sa aming konsumo. Ngayon po, ang iba, yung sobra, amin itong ibinebenta. Meron din po akong fish pond na malapit dyan sa aking rice field na nakita ko po na malaki na itutulong sa amin. Unang-una, libre na kami sa aming konsumo sa isda, meron na kami siguradong ulam. Ikalawa, nakakadagdag din sa aming kita. Then, ikatatlo, nakakapakain po tayo ng libre sa ating mga bisita. Meron po kaming alagang baka, meron tayong native chicken. Maganda kasi sa vegetable, meron ka na agad na konsumo. Then, meron kang additional income, kaya kumikita po dyan. Then, may pangbigay pa rin tayo sa ating mga amigo. Since yung Cocopal, ang kampunato, ang funding agency natin is USDA, through ACDI VOCA and in collaboration with the agency like Cocoapil, DA, PCA. So nagtulong-tulong po sila para maabot itong programa nato na yung BTEF, na yung Village Technology Extension Farm, na gusto po nilang magkaroon ng parang model farm. Yan po ang dating na mismo ang technology ipalapit na sa mga magsasaka within the barangay. Kasi kung ang problema po kasi kung ang ating mga seminar gawin natin sa siyudad or in other place, ang problema ang ating mga small farmer na sa mga barangay, hindi sila maka-attend because of financial matter. CSEP po, CSSEP, meaning for Coconut Seed Nut Supply Enhancement Project. Ito po ay isang proyekto na pinunduhan ng ACDI VOCA para po maturuan ang mga magsasaka kung paano ang insakto, tama na pagpili ng mga nyug na dapat natin itanim sa ating farm. Binubuo ko yan ng pagkilala sa mga iba-ibang varieties. Kaya I think we have more than 20 varieties ng mga coconut, yung tall and dwarf variety. So yun po ay mapag-aaralan natin dito, pati ang tawag dito, ang maayo o dili maayo na na mga seedlings na hindi natin dapat itanim. So kumpleto po siyang package of technology na talagang ang isang magsasaka sa niyog makaingon siya na wow, napakagandang pagtuturo ito, kumpleto. Ang parang naging kongko dito, ang role ko bilang BTEF operator, lahat ng mga tao, ng mga farmer, ako ang nagkukuhan sa kanila, nagle-lecture. Kung ano ang tanong nila, about coconut ba, about cacao,
ako ang in charge bilang BTEP operator. It's my responsibility to share to ang mga technology na dapat nila malaman. And hindi lang dito sa aking grupo sa co-op, sa mga co-op church and friends, ginagamit ko pa rin, andito pa rin ang aking pagtuturo may tungod sa agrikultura. Ang kasi ang farmer merong filosofya, to see is to believe. So hindi siya maniniwala na mas mabuti pa na makita nila kaysa magsalita ka na magsalita. Ang productive po is I have about 120 Laguna tall, and ang dwarf po ay 240, all in all 360, excluding yung mga itong mga newly plant, then ang mga 1-year-old, hindi ko pa sila sinali, ang productive lang. Okay, salamat na lang dahil sa aking pagsasaka, nakatapos na yung aking isang anak na babae, nurse na siya ngayon. Then yung aking ikalawang anak na lalaki nasa high school, just graduated from high school. Then nakapatayo kami na parang cottage house o rest house. Then nakabili rin ako ng second hand na kotse, no? Then meron kaming van na ginagamit namin sa pag-haul, o kuminsan ginagamit namin sa pagbili ng aming mga pangangailangan dito sa farm. Kailangan madiskarte na tayo sa panahon ngayon. Hindi tayo mag-stick sa isang crops lang. Kailangan mag-diversified farming tayo. Kasi nga, hindi maiwasan doon na tayo tinatawag na climate change na pwedeng maka-epekto sa ating mga produkto. Paano na lang kung isa ang tanim mo tapos na-epektuhan pa ng climate change, so wala ka ng pagkukunan ng iba. So that's why I advise na mag-diversified farming tayo, mag-attend tayo ng mga seminars, makipag-partner tayo sa ating gobyerno, dahil sila ang makakatulong sa ating mga pangangailangan, specifically sa technology. Then of course lahat ng ating ginagawa, kailangan din natin ang ating panalangin sa ating Panginoon na siya ang magbibigay ng final destination sa ato, final approval sa ating mga plan. Kay gandang pagmasdan, mga gininto ang palayan sa buong kapulutan. Mr. Eduardo S. Rivera, Maligayong District, Davao City! Ihatid sa pamilihang bayan, sa hapagsaluhan ng bawat tahanan. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na natin itiin.